Pagod ang bayan pero hindi patay. Pagod na ang Pilipinas. Ramdam mo ba? Parang bawat balita may sigaw, bawat headline may away, bawat komento may galit. At sa gitna ng lahat, ikaw, tayo, mga ordinaryong Pilipino na hindi naman naghahanap ng gulo, kundi katahimikan. Hindi naghahanap ng drama, kundi disente at maayos na buhay. Ilang beses na ba tayong umasa? Noong bumagsak ang diktadura ni Ferdinand Marcos Sr., akala natin tapos na ang takot. Noong dumating ang mga bagong leader, mula kay Rodrigo Duterte hanggang kay Ferdinand Marcos Jr., akala natin may bagong direksyon. Pero bakit parang paikot-ikot lang? Parang lumang sugat na paulit-ulit na bubuksan. Habang sila ay nagbabangayan sa entablado ng kapangyarihan, ang nanay sa palengke ay nagbibilang ng kulang na sukli. Ang tatay sa jeep ay nagdadasal na sana may boundary pa. Ang estudyante ay nag-aaral kahit walang katiyakan kung may trabaho bukas. Tahimik ang sakripisyo ng masa. Pero malakas ang iyak sa loob. Nakakapagod. Nakakapagod magmahal ng bansang parang hindi ka mahal pabalik. Pero teka, hindi ba't ang bandi lang iyan, na minsang iwinagayway sa EDSA, ay hindi basta tela? Hindi ba't ito'y simbolo ng mga taong tumayo, kahit nanginginig? Ang Pilipinas ay hindi lang gobyerno, hindi lang pangalan ng politiko, hindi lang kulay ng partido. Ang Pilipinas ay ang tindera, ang guro, ang OFW, ang kabataan na mulat, ikaw. Oo, pagod tayo. Pero ang pagod ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula ng paggising. Dahil ang bansang tunay na patay ay yung wala nang nagmamahal. At habang may mga pusong nasasaktan, habang may mga taong nagtatanong, habang may pagod na nagiging paninindigan, buhay pa ang Pilipinas. At sa bawat paghinga mo, sa bawat pag-asa mong pilit binubuhay, may munting rebolusyong nagsisimula. Sa loob mo,